Kung gusto mo ng relationship, seryosohin mo sa paglilid sa kanya. Hindi yung gusto mo nung nasa relationship ka na, gusto mo lang tumira. Hindi mo kayang sabihin ang katotohanan. Tandaan mo, pag hindi mo sinabi sa jowa mo ang katotohanan na tumataba siya, or may pangit sa ugali niya, or may pangit sa behavior niya, or may pangit sa pananamit niya, or sa katawan niya, sinasabotahe mo ang pagkatao niya o yung paniniwala niya. Kaya nga maraming babae, what's up mga ropa? Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado mo to. Okay, sana kumagot. Kala ko hinto na naman tayo, pero hinto naman talaga tayo dahil meron akong papapanood sa inyo mga ropa. Late na tayo pero syempre, vlog is life. Okay, panoorin nyo muna to mga ropa. Choose your partner wisely. Kasi alam niyo ba kung ba't ako pumayat? Dahil sa kanya. Kasi mga mami ko, nung tumataba pala ako that time, hindi ko talaga ma-feel na tumataba ako. Kasi every time natatanong kung tumataba na ba ako, hindi daw, ang sexy ko daw. Hanggang sa parang sabay kami yung tumaba. Tapos, ako na lang yung nakakapansin. Tapos parang pag nagre-reklamo ako, parang naiiyak-iyak ako. Sabi niya, wala naman, hindi naman, sexy pa rin naman. Pero nakita niya na parang nai-stress na ako kasi yung damit ko from small to nagiging large to extra large. Ayan na. Siya na yung nag-introduce sa akin mag-Caldev. And to tell you honestly, siya talaga yung mentor ko sa Caldev. Kasi during high school days namin, nung nagbubuhat pa siya, nagka-Caldev din siya eh. Tama ba yun? Caldev ba rin yung gamit mo? And yun, nagmamatter din talaga, maliban sa tamang meal choice, piliin nyo rin yung partner nyo na parang susuportahan talaga kayo sa lahat ng bagay. Okay! So ano sinabi ng babae mga ropa? Talaging sinasabi ni Suplado Moto, kilalanin nyo mabuti muna yung gusto nyong maging jowa o kung sino yung gusto nyong jowain. Choose your partner wisely. So nung una daw, kahit alam niyang tumataba na siya, pag tinatanong niya yung boyfriend niya, sinasabi na hindi, okay pa rin naman, wala naman nagbago, sexy ka pa rin naman, hot ka pa rin naman. So mga ropa, yung mga gantong lalaki ay hindi kayang sabihin kung ano ang katotohanan. Kung yung obvious na tumataba siya at nakikita na mismo ng babae yung katawan niya sa salamin, or alam niya na at ramdam na niya na tumataba siya at hindi mo pa rin sinasabi yung katotohanan at binubola mo pa rin siya, ibig sabihin hindi mo kayang i-handle ang katotohanan, ropa. Ibig sabihin, ang kaya mo lamang ibigay ay yung mga bagay na magaganda at mga kasinungalingan lamang. Hindi mo kayang sabihin ang katotohanan. Tandaan mo, pag hindi mo sinabi sa jowa mo ang katotohanan na tumataba siya, or may pangit sa ugali niya, or may pangit sa behavior niya, or may pangit sa pananamit niya, or sa katawan niya, sinasabotahe mo ang pagkatao niya o yung paniniwala niya. Kaya nga maraming babae na entitled dahil kasalanan din nating mga lalaki. Kasi sinasabi natin na okay lang, wala naman, ganyan naman talaga yan. Huwag mo isipin ang sasabihin ng iba. Pag kailangan ni ayos, kailangan sabihin mo ang totoo, tanga. Hindi pwede na laging manggagaling ka sa emotions mo rin. Naku, baka pag sinabi ko ma-open siya. Naku, pag sinabi ko baka mamaya magaling siya sa akin. Naku, pag sinabi ko baka mag-aaway kami. Tanga! Kung gusto mo maging leader ng relationship nyo, then kailangan niyang malaman ng totoo. Kailangan niyang malaman ng katotohanan kung ano ang pangit sa kanya at kung matakaw man siya o kung tumataba man siya. Maliwanag? Ikaw ang sumasabotahe, lalaki ang sumasabotahe sa mga decision making ng mga babae. Instead na gusto niya magpapayat, gusto niya palitan yung style ng pananamit niya, pero sinabi mo, okay lang, maganda ka naman, wala naman dapat baguhin sa'yo, wala naman dapat baguhin sa ugali mo, hindi ka lang nila maintindihan. Tanga! Hindi ganun ang totoong nagli-lead ng relationship. Dahil kung gusto mo talagang i-lead ang girlfriend mo, hindi mo sasabihin yung mga ganun. Gets? Punta tayo sa pagtatrabaho mo. Yung boss mo, pwede bang sabihin sa'yo na hindi ka na nga bumabudget sa sales mo, sasabihin niya na okay lang, may time pa, huwag kang mag-alala, don't stress yourself.
Magaling ka naman. Puta, wala kang result eh. Hindi mo ka magawa eh. Hindi ka nga makabenta eh. Laging nakakabenta ka on the third week na. Tapos sasabihin ng boss mo magaling ka. Alam mo na nga sa sarili mo eh na may something wrong or hindi mo kaya yung trabaho mo. Pero dahil binobola ka ng boss mo or naniniwala ka na walang problema sa'yo kahit na alam mo na may something wrong sa trabaho mo, kaya nga hindi ka makabenta eh. Tingin mo yung boss mo ganun na sasabihin sa'yo na okay lang yan, makakabenta ka rin. Diba hindi? Ang tatanungin ng boss mo, anong nangyayari sa'yo? Anong pwede ko maitulong sa'yo? Kasi napansin ko sa lahat for the past 3 months, wala kang nabebenta gaano o hindi ka bumebenta gaano. Nasa na yung dating ikaw? Anong ginagawa mo? May problema ka ba? May maitutulong ba ako? Napansin ko sa performance mo ganito. Napansin ko lagi kang tulala. Napansin ko lagi ka lang phone ng phone. Diba? Kaya gusto kong makausap ka. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi pwedeng tumagal yung ganyang pag-uugali mo. Kasi dito sa kumpanya, kailangan may ma-provide tayong result. Kasi pag wala, same thing sa relationship nyo. Pag ang babae, puro pinoprovide ay ganda, puro pinoprovide ay bembang, masaya ka na ba nun? Yun lang ba ang kasiyahan mo, Ropa? Dun ka lang ba magiging masaya? O niloloko mo sarili mo kasi alam mong pag sinabi mo ang totoo, pwedeng mawala siya sa buhay mo. Horse. Itong hirap sa ating mga lalaki. Hindi natin masabi ang katotohanan sa babae. Di ba? Pag ayaw mo, ayaw mo. Gets? Hindi mo dapat tinotolerate yung katakawan niya o yung katabaan niya kung tumaba man siya. Gets? Alam na mga babae na ang lalaki na aakit sa maganda at sexy, lalo na yung hot. Tapos sasabihin mo, overweight siya, okay lang. Ikaw din, sinasabotahin mo yung pag-uutak mo na gusto mong tanggapin or okay lang sa'yo na kahit ganun siya. Sinasabotahin mo yung health niya, tanga! Anyway, mga Roba, piliin nyo yung partner nyo na maayos, okay? Piliin nyo yung partner nyo na at least kahit pa paano mature na. Gets nyo? Huwag kayong pumili ng mga babae na gusto kayong ikulong sa bahay. Huwag kayong pumili ng mga babae na ayaw kayong palabasin, ayaw kayong patropahin, ayaw kayong may hobby, di ba? Minsan hobby mo magmotor, hobby mo magbasketball, pero ayaw niya kasi magagalit siya. So ikaw to si tanga, okay lang. Kasi ayaw mo mag-away kayo eh, di ba? Kasi gusto mo ng peace eh. Eh mas lalong gugulo. Pag ganun ang ginagawa mo, Ropa, kasi tinotolerate mo yung mga bagay na hindi dapat. Hindi mo binibigyan ng respeto o hindi niya nabibigyan ng respeto yung mga gusto mo sa buhay mo. Hindi pwede na siya lagi ang masunod. Hindi pwede na siya ang masunod actually. Dahil ikaw ang lalaki at ikaw ang maglilid ng relationship nyo. Hindi pa ba maliwanag sa'yo na lalaki ka? Gumising ka, tumingin ka sa salamin. Tignan mo kung dalawa itlog mo. Baka nag-iisa na lang yan, Ropa. Lol. Diba? Kung gusto mo ng relationship, seryosohin mo sa paglilid sa kanya. Hindi yung gusto mo nung nasa relationship ka na, gusto mo lang tumira. Napakababaw mo. Napaka-cheap mo pag ganun ka. Tira lang, satisfied ka na. Nung nagkamali siya, tapos ang offer niya sa'yo, bumuka ka siya o sinubo ka niya, okay ka na. Ang hina mo, Roba. Kalibugan lang pala ang katapat mo. Mahina ka pag ganyan ka. Gets? Anyway, ano tayo gawin natin dito mga Roba? Lagi yung sinasabi sa inyo, kilalanin nyo mabuti yung babae bago nyo bigyan ng relationship. Dahil pwede maging sabotahe yan sa mga pangarap nyo or sa mga gusto nyo gawin sa buhay nyo. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. I'll show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa. Stop recording.